quarter panel repair tayo mga lods. Maliit lang siya. So sa mga gustong matuto, panoodin nyo to or may karoon ng idea. Simulan natin sa pagbabalat, pagtaktikan ng pintura hanggang sa lumabas ang kanyang buto, hanggang sa lumabas ang metal. Yan, grind lang tayo ng grind. Kung mapapansin nyo, talagang kailangan siya hanggang bare metal. Kaya yung mga gustong magkaroon ng idea kung paano mag-repair ng kahit small repair, panoodin nyo to. Yan, tapos i-blower natin. Ganun. Bago tayo magsimula ng kahit anong welding sa sasakyan, kailangan natin kabitan ng surge protector para hindi maapektuhan ng computer. Kahit anong welding. Kasi ang gagamitin nating machine is parang welding na rin siya pero low current. At dahil hindi ako kontento sa aking grind, dahil hindi siya mukhang 7 hours na repair, nilakihan ko pa yung pag-grind. Ayan. At blower ulit tayo. Lagyan natin ng guhit o kilayan natin ng quarter panel. At ayan, gagamitin na natin yung ating dent puller. Ang rason bakit siya kinuhitan para makita ko kung saan ako magsisimula. Pag nagre-repair ako, lagi kong inuuna yung line o yung kanto. Kaya nilagyan ko siya ng guhit. So habang nanonood ka, at gusto mong meron kang idea kung sino gustong matuto, paki-share na lang at paki-like. Kung gusto mo, i-follow mo ko. Ayan. Hinihila lang natin yung mga palabas. Kung naiinip ka naman sa panonood, share mo na lang. Ayan. Baka merong nanonood na mas may alam sa ginagawa ko. Patawad. Ito lang kasi ang alam kong paraan. Yan, inilipat yung ground para maayos ko naman tong kabila. Ayan. Pwede na tayo magaling sa paghimas-himas-himas. Kailangan magaling kang humimas at himas mamaya. At nagpalit naman tayo ng attachment dahil maraming high spot. Hindi ko mamatili dahil merong paa yung ating dent puller. So tinanggalan natin ng paa. Ginamitan natin itong slide hammer. Ayan. Kung mapapansin nyo, mas mabilis to. At mas madaling himasin. Himas-himas lang tayo mga lods. Ayan, himas ulit. Ayan. Kailangan na ma-pull out mo at least 90 to 95% ng dent para hindi naman masyadong makapal yung filler o bondo. At mas malapit siya sa shape. Mas madali. Dito ay natanggalan natin yung mga tighawat na iniwanan ng dent puller. Yung mga welding marks. Ayan. At ayan, himas-himas tayo. At konting pukpok. Tingnan natin yung mga high spot. Tap down ng konti. May mga maliliit na high spot na hindi pwedeng gamitan ng martilyo. So, ginamitan natin ng spring tool para precise. Tamang-tama lang. Ayan. Marami tayong nakakapa. Pagkatapos na ito, tap down pa ulit. Tapos yan. Ayan. Marami pa rin tayo talaga. Mas marami kang matap down, mas maganda. Kung sabihin, wala ka masyadong high spot pag lagyan mo ng filler. Ito, nagsimula tayo sa 40 grit feather aging yung tabi para ayan, maraming magsasabi na masyadong magaspang yung 40 grit. Malalaman mo kung gusto mong malaman kung bakit ko ginawa yun, tapusin mo tong video at makikita mo yung pagkakaiba. Yan, feather edge lang natin, yung pantayin lang natin. At syempre nasa pagmimix na tayo ng paghahalo na tayo ng filler or bondo. Hindi nga pala ako gumagamit ng cardboard sa pagmimix ng bondo. Kung bakit, basahin nyo na lang sa libro. Ayan. At dahil mayroong unmix, hindi na halong bondo yung aking spreader, pinunasan ko siya. At pag okay na yan, Siguraduhin lang na makukover lahat ng metal. Ayan. Yun.
Pagkatapos ay patuyuin. Ng tuyong-tuyo, parang balat ko lang. At syempre, ginamitan natin siya ng 80 grit na sandpaper. Siguraduhin lang na flat or lapat na lapat yung under nyo pag kayo nag-sand. At huwag masyadong isan or ubusin yung filler ang or bondo. Kalimitan kasi pagkakamali ng mga baguhan na bodyman o latero is oversanding, kasi isasan nyo pa rin yan ng ano para matanggal lang yung ibabaw. Ayan, siyempre kikilayin ulit natin. Kailangan maganda ang kilay ng quarter panel. Ayan, tapos ilagyan natin ng tape na tinakluban ko naman. Ayan, tapos ay isan natin yung ibabaw. At sa katanghang palad, tinanggal ko yung tape. Hindi ko dapat tanggalin yun dahil magiging guide ko yun. So, ang ginawa ko ay inulit ko na naman. Yan. Minsan ang katanghan ay hindi iniiwanan sa bahay. Huwag doon sa trabaho. Yan. Yan, ilagyan na natin isa pa. Yun. At tanggalin natin yung ilalim. Tapos syempre, kuskus balungos na naman. Kuskus. At pagkakuskus niya, tanggalin ulit ang tape. Huwag kayong magalala. Mura lang ang tape dahil hindi naman ako bumibili niyan. Tapos kailangan natin gamitan ng 120 na sandpaper. Yan, 120. Kung napansin nyo, nasa 40 tayo. Tapos yung 80, tapos 120. So, yung gas o yung scratch ng 40 grits, wala na. Dito, meron pa rin tayong nakitang ilang high spot. O kailangan natin i-tap down. Pero mga 4-5 piraso yan. Pagkatapos ay, dito na tayo sa finishing putty or final coat ng putty. Itong putty na to is, finishing putty na to is, hindi mo siya pwedeng i-spread ng marami. Talagang pang final coat lang siya para maayos lang yung imperfection ng bodyworks mo. Siyempre, papatuyo mo na naman ang tuyong-tuyo. At kuskus balungos na naman tayo. Rapido. Ayan. Siyempre, yung ibabaw din. Nakakangalay. Ayan. Kung nakarating ka sa portion na to ng video, paki-share lang, paki-like, dahil ibig sabihin gusto mong matuto o gusto mong magkaroon ng konting kaalaman. At may mga kakilala kayo na gustong magkaroon ng kaalaman. At syempre, bago natin tapusin, ay kailangan nating i-line up ang bumper. Dahil nung nagsisimula ako, ay 10 kilometro ang layo ng guhit ng bumper at ng quarter panel. Kailangan ko pang lumipad papunta dito sa Canada para lang makita na hindi pantay ang ginawa kong bodyworks. Ayan. Ayun, nakalapat na. Siyempre, kailangan natin lagyan ito. Make up pa natin. At ngayon ay nasa final sanding na tayo. 220 grit. Unahin natin yung ilalim. Kailangan natin kuskusin yung mga libag hanggang sa pumuti. Ayan na. At pagkatapos ay guguhitan pala. Guhitan muli natin ang kilay. Ayan, kikilayin na naman. Siguraduhin pantay yung kilay niya sa kilay ng bumper. Yan. At pagkatapos gani ay kikilayin na naman. Walang katapos ang kilay. Tapos ilalagyan natin ng tape para makita natin yung kinilayan mo. At syempre, kuskus balungos na naman pagtanggal ng libag. Ayan. Siguraduhin lang na lahat ng libag ay matatanggal para malaman mong pantay-pantay ang iyong sinasand. Iyong nililiha pala. Bahala na kayo kung anong gusto nyo itawag, sanding or liha. Ayan. Kuskus balungos. Oh, na. Siyempre, meron pang natira. Tapos yan ay blower ulit. Tanggalin ang mga alikabok. At dito na tayo sa final DA or final sanding 220. Ayan, feather edge. Malapit na tayo. Like, share, and follow lang po.